ngayon, sa bawat connection na nabubuo, mga kaibigan, may pagkakataon ding may isang buhay na mabago. Yes. Oo nga Oo, naman, diba? no? Oo. Nakaka-relate ako dyan. Kaya naman, ang susunod nating guest Ayan. ay magbabahagi kung paano naging daan ang isang munting puppy para muling makita ang liwanag sa gitna ng kanyang pinagdadaanan. Please welcome Nicola Masculino or Nikki for short. Nikki, good morning, Nikki. Akit naman, no? Nikki. Ay, balita namin, Nikki, I don't know pag daw nakakakita ka ng pet sa daan, binibigyan mo ng pagkain. At nga. hindi lang yon, Oo. may dala ka pang food talaga para sa kanila. Totoo ba yun? Opo. Bakit? 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 Oo, di ba? Kung tutuusin po, hindi naman po yun planned or pinlano ko po talaga na magdala Okay. para ibigay sa kanila. Binili ko po yun dahil meron po kaming pets sa apartment, 3 pusa. Na inadapt ko lang din po galing sa daan o sa kapitbahay na napabayaan, ganon. And then, kapag po naglalakad ako galing work, galing church pa uwi, yun, nagkakataon po na may nakikita akong stray. Naaamoy rin nila, kaya binibigyan ko na lang din po. Kasi minsan may halatang gutom, meron namang Totoo yun eh. gusto pa pong kumain kahit kakakain lang pala. Kapag sinabing pet lover, iniisip agad yung cute na videos at happy moments. Pero para sa'yo parang mas malalim ang naging role ng aso mo. Paano pa nagsimula ang lahat? It started way back 2023 po. December, yun. Yes. Katatapos ko lang po nun sa work ko dito sa QC, so bumalik po ako sa Mindoro. Tapos medyo nagkaroon po ako na ng konting depression, ganyan. Yung parang lahat po ng mga ka-close ko, kaibigan ko na nakakausap ko noon, hold back po ako. Hindi ko po sila gaanong kinokontak, pinupuntahan or kinakausap. Pero meron po akong ibang churchmates na nakakasama ko po nung time na yun, ng mga younger sa akin. Tapos nagkataon po na meron 2 puppies, tapos binigay sa akin yung isa. Kasi napansin niya po na kapag nandun ako sa bahay nila, nagvi-visit, ang affectionate po sa akin nung female na puppy. Tapos madikit, ganyan, malambing, saka alam niyo po yun yung naglilik sa'yo. Kaya parang yun po yung way nila mag-kiss or magpakita sa inyo ng care. Affection. Gayon. Kaya naisip po niya na ibigay sa akin. Ayun. Tapos po, dinala ko sa bahay. So nagulat yung parents ko. Kasi po kahit young adult ako, kasama ko pa rin po sila sa bahay. So, nagulat sila na, kaninong aso yan? Ganyan. Sabi ko, hindi pa po to aso, tuta pa lang po ito. So, matuturuan pa po to kung saan tamang pagdumi, ganyan. Hanggang sa isinasama ko sa kwarto po, yun. Imbis po na mag-scroll ako ng mag-scroll online, Oo nga naman. sa kanya na lang po yung attention ko. Kasi nga po, very sweet. Ganon, yung ano po niya, yung personality kong sa tao, gano'n. Tapos, yun nga po, paladikit, gano'n. Nabanggit mo na regalo lang talaga sa iyo. Opo. Hindi ba pumasok, hindi mo ba naisip na, halimbawa, ano kaya magiging epekto nito o impact niya sa buhay mo? Naisip ko po. Okay. Kasi una po sa lahat, yung parents ko po, lumaki kami ng pet-free sa bahay, sa loob. Nasa labas lang po yung aso namin nung younger years ko dahil guard namin. Tapos, yun yun nga din po, pero po siya, hindi nakatali. Yun. Kaya, sabi ko po sa kanila, wag silang kumbaga mag-alala kasi yung po rin yung way na maging responsible ako, lalo, hindi lang para sa sarili ko, at ganun din po maging selfless. Kasi po, karamihan po sa mga tao ngayon, sa panahon ngayon, kulang po tayo sa self-awareness, ganyan, empathy sa kapwa. Pero dun po, sa pamamagitan ng pag-care sa ibang nilalang, although hindi po kapwa-tao, mapapractice po natin yung pagmamalasakit sa iba. Oo Yung nga. Diba? Iba nga, sabi ko nga sa inyo kanina, iba ang aura ng pusa at saka aso. Matanong ko rin pala sa'yo, ilang years mo nang nag-aalaga ka ng ganyan? Or bago lang? Or Bali, magtatatlo na po yung kay Matcha, yung pong 3 years. puppy. Opo. Ngayon po, may mga anak na po siya doon po sa Mindoro. Without going into the details na hindi ka komportable, dumating ka ba sa point na mabigat talaga ang pinagdadaanan mo? yan? Ano ang ginawa ng papi mo para unting-unting magbago yung araw mo? Ayun,
Magandang question po yan. Bali, nag-start po ako na lumabas-labas ulit po ng bahay. Hindi na lang po para mag-church or ganyan. Tapos, imbis na magpabili po ako kasama ko sa bahay ng mga ganito, ganyan. Kami na po ang bumibili, kasama ko po siya. Tapos Nakatali. naka-leash po, Okay. opo. Kaya, parang dun po ulit bumalik yung pagkikipag-communicate ko po sa ibang tao. Lalo na po sa mga stranger. Kasi sabihin nila, ay, ang cute naman. Ganyan-ganyan. Tapos, yun po, parang nagkakaroon ng rapport sa ibang tao. Parang yun, siya po yung naging way. Ganon. Siya po yung nakatulong sa akin na maibalik yung relationship ko po sa ibang tao. Lalo na po sa mga mahalaga sa akin. Kasi pag po may occasion, sinasama-sama ko po yun. So ano yung piling na ibinibigay ng isang pet na minsan mahirap? Mhm. Siguro po yung responsibility talaga, yung sa pakiramdam mo minsan nakakapagod din po. Oo. Kasi yung paglilinis po nung ano nila, Oo nga. yun. Pero meron naman po kaming backyard doon. Kaya lang minsan kasi pasaway dun sa hindi Hindi dapat. maiwasan yan eh. Opo. Nikki, may nagsasabi na ang pet daw ay parang therapy. Opo. Di ba? Ngayon, sa experience mo, paano siya naging parte ng healing journey mo? Medyo yung gusto ko malaman, may malaman eh. Opo. Paano nga? Sa tao po kasi pag sinabing therapy, usually kinakausap, vent ka ng vent, rant ka ng rant, share ka lang ng share. Sa kanila po kasi, alam mo yun, yung hindi mo na kailangang i-communicate into words yung nararamdaman mo. Pero magiging ano ka po relieved kapag, kumbaga, yumakap or tumabi sa inyo bigla, ganun po. Kasi sila nga po hindi nakakapagsalita, di ba po? Kaya nga po ako nagbibigay ng pagkain kasi hindi nila kayang magsalita ng penge naman. Ganun. Unlike sa mga tao po kapag nagugutom, pwede silang makiusap. Sa kanila po kasi, ang communication po talaga nila, yung affection po nila, ganyan. Tapos yung kung paano ka po nila tingnan at yung pag-leak din po. Nakikipagtitigan Opo. Napansin ko yun eh. So ano sila ngayon ha? Pansinin mo yung mga ano ngayon, mga pets natin. Matatalino. Sobra Para po. silang ano, maisip na talaga, 'di ba? Pag sabi kong, wag ka nang ano diyan, lumabas ka na magpo-play din. Kumari, nakaiga-higa. Ayaw tamad. Yung alaga ko, ano yan eh? Di ba? Siamese cat. Wow. Yung cage na nakalagay lang sa labas ng pinto. Opo. One time, nakalimutan ko yata, ilang araw hindi ko nabigyan ng pagkain. Natutulog yung anak ko sa tabi ng pinto. Sabi ng ewan pangalan na anak ko, nagising yung anak. Sabi ko, anak, kaya nagsasalita na. Hindi, iba Sa sila pusa, ngayon. napansin ko pa sa pusa, mas malambing yung mga lalaking pusa kaysa sa babae. Oo. Mas ungit ang babae. Totoo yun. Oo, kasi yung lalaki, pag ginawa ko si Murphy tsaka si Oreo ko, talagang nayayakap ko yung babae, ginagayon ako. Wala kang pagkain. Anyway, Mahina eto nga. na. Gusto rin natin ipaalala sa viewers Yan. natin hindi lang tayo ang natutulungan ng pets. Responsibilidad din natin Ay, oo. sila, syempre. Totoo yan. Ano ang gusto mong sabihin sa mga mag-aalaga dahil cute lang sila pero baka hindi pa handa sa commitment? Sa totoo lang, marami po sana. Oo nga. Dahil limited po ang time, yung po kasing pag-aampon, pagbili ng pets, ay lifetime commitment po yun. Lifetime nila. Yes. Hindi naman po lifetime natin yun, of course. Pero kasi sa panahon po ngayon, napakarami po talagang bumibili at nag-a-adapt just for show. Para lang may maipost, para lang makasabay nga. kay kumare, kay kuya, na ay yung crush ko meron ding pet, ako rin. Mali po yun. Kasi ang tawag po dyan, impulsive buying kung sa material things. Dapat i-consider po muna natin ang mga mahahalagang bagay. Una, agree ba ang kasama ko sa bahay? Yun. Pangalawa, ang space ba sa bahay namin ay enough? Kasi po baka nagre-rent ka lang or sariling bahay nga pero maliit naman. Dahil ang magsasuffer din po ay pareho kayo. Kung malimutan mong maglinis, mangangamoy yan, Oo nga naman. magrereklamo ka rin. At yung iba naman po kasi, nahihiya lang tumanggi sa nagpa-adapt sa kanila dahil hindi naman nila binayaran. Kasi po ang pagkain po nila, gastos din. Oo, gastos din. Kahit po yan ay table food, Oo, gastos din. oo. Saka, higit sa lahat po, kung kaya nyo nang mag-share ng pagmamahal at pag-care. Actually, tama nga yung sinabi mo eh. Kasi nga, mga kaibigan, hindi lang sila nagbibigay ng love, di ba?
Ngayon, in return, kailangan din nilang makatanggap din ng love. Yun syempre. Kailangan both sides yun eh. Tama po, parang give and take lang din. Oo, give and take. Kagaya sa Hindi ating pwedeng mga tao. sila lang eh. Kailangan pareho eh. Anyway, sabi nga nila, sa social media, ang daming likes, comments, at followers. Amen. Pero, iba pa rin pala kapag may totoong connection. Kahit hindi nagsasalita, ano ang natutunan mo tungkol sa pagkakaiba ng online connection at real-life connection? Siguro po dun sa online, parang more on filters po kasi ang online life ng tao. So ang cute pero Di ba filter, po? no? Opo. Yung tipong, ang bait niya, ang ganda niya, ganon. Kasi nga, Opo. Ang Pero ganda sa ng mga real damit. life, opo. Oo. Dun mo makikita na, ay, kapag pala nagagalit siya, ganito. Ay, kapag pala wala sa plano yung nangyayari, nagkakaroon pala siya ng pagkairita or pagkainis, ganyan. Kumbaga, yung online po kasi natin na communication or connection ay medyo, kumbaga, may conceal. Pag conceal, marami dun positive, halos positive po lahat. Kaya dapat, kumbaga, kung meron tayong magiging pipiliing kaibigan, hindi natin titingnan sa kung paano siya kumilos o kung paano lang siya tingnan. So, dapat talaga maging matalino tayo dahil hindi naman po lahat na nakikita natin online ay 100% totoo. maraming Gen Z ang nagsasabing gusto nilang mag-digital detox. Okay? Pero, nahihirapan silang magsimula. Sa tingin mo, pwede bang maging first step ang pagkakaroon ng hobby or pag-aalaga ng pet para unti-unting mabawasan ang sobrang paggamit ng social media? Opo. Opo, ang sagot ko. Oo Okay, naman sagot po, mo. yes. Kasi po, hindi naman yan agad-agad na buong panahon mo iuukol po dun sa pet. Siyempre, nagsisimula po yan sa mga 20 minutes na playtime, ganyan, hanggang sa hahaba na ng hahaba sa pagtagal pag nasanay ka. Pero isang factor din po dun, kung talagang innate po sa tao na mag-care o may kumbaga, meron po siyang mamahal dun sa hayop. Kasi yun po, pagiging animal lover or pet lover, ano po yan, nasa sayo na yan kung totoo talaga sa sarili mo. Kasi madaling sabihin po at madaling i-post, pero mahirap panindigan. Correct. Siguro, yan nga ang magandang paalala sa ating lahat. Ang social media ay pwedeng maging paraan para mag-connect. Pero, hindi nito mapapalitan ang yakap ng pamilya, ang tawanan kasama ang mga kaibigan, o ang excitement ng isang alagang pet na sinasalubong kapag uwi. Ayan. Kung gusto mong hikayatin ng mga kabataan ngayon na magbawas, kahit let's say, 1 oras lang sa social media, bawat araw mo take note, ano ang gusto mong ipalit nila sa oras na yun at bakit? Una po, self-evaluation at self-assessment po muna, saka self-reflection. Kasi talagang yan po ang absent sa mga buhay ng tao ngayon. Napapansin ko rin po yun sa mga kapatid kong Gen Z. Kasi palagi po silang pumupuna sa kapwa, pero hindi po nila nakikita yung sarili nila. Well, ganun din naman po dati tayo minsan. Pero ngayon po parang most of the time ganun sila. At syempre hindi naman po siguro aabot ng 1 hour yun. Pwede na rin pong kahit hindi nyo naman sariling pet, kahit sa kapitbahay, basta make sure lang na safe. Saka huwag nyo na lang hawak-hawakan kung hindi nyo kilala yung ugali ng hayop. At kung hindi nyo ka-close yung may-ari kasi baka ma-offend. Yun po. At saka, kung talagang gusto nyo mag-detoxify, magagawa nyo yan kung talagang gusto nyo. At saka, kung willing kayo. Kasi marami po talagang masamang effect yan sa paglabo ng mata, stress, at saka wala ka nang magagawa kundi procrastination sa ibang bagay. Dahil, kumbaga, nauubos na yung, nakokonsume na yung oras mo dun sa, sa gadget. So, talagang, ang isipin nyo lagi dapat mga, fellow na mas bata, ayan, ano bang ibibigay sa inyo ng
social media. Kagaya ko po, nag-deactivate po ako ng Facebook years ago na. Kaya ang dami po nagtataka na hindi nila ako mahanap. Pero may messenger naman po ako. Kaya ang like ko pong sinasabi, nauubos ang oras ko dun. Yung pag-scroll mo pa lang na ganyan, umaga, tapos mamaya tanghali na pala, nandun ka pa rin. Tapos hindi naman magaganda yung nakikita mo. Kasi Kaya nga eh. kagaya nga po kahit sa news, puro negative. Kaya Negative. yun po. Yes. Ang ganda ng kwento mo, Dicky, ha? Beautiful. Yes. Pinapaalala nito na ang healing ay hindi laging mabilis at hindi rin pare-pareho ang itsura. Minsan, nagsisimula ito sa isang taong nakinig at minsan sa isang alagang hayop na tahimik lang pero laging nandyan. Diba? Buti hindi mo panganib. So, at higit sa lahat, mga kaibigan, ang pag-aalaga sa isang hayop ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng pet. Ito ay tukol unang-una sa pagmamahal, pananagutan, at pagbuo ng koneksyon na pwedeng magbago ng buhay. Anyways, yan. Thank you so much. Ano ma-message mo sa mga Baka. televiewers na maging pet lover, ha? Hindi yung pinopost lang sa social media na pet lover pero hindi mo inaalagaan. Nga eh. Ayan. Ayun, thank you po for Tell it more. for Yan. the opportunity. Ayan. Yun po, ang pag-aalaga po kasi ng mga hayop ay responsibilidad at kumbaga option po yan eh. Pwede naman po kasing correct. huwag mag-alaga kung hindi pa kaya at kung hindi talaga kaya dahil may mga maapektuhang kalusugan o kaya naman po meron pong patakaran dun sa tinitirhan na bawal talaga kagaya po sa mga condominium units. Ayan. Units. Yun, kumbaga, kung hindi po natin kaya, pwede naman po tayong mag-refer or mag-recommend. Meron din naman pong mga sa post, di ba po, yung mga shelter na pwede po nating i-report kung meron man po tayong nakitang ligaw or naligaw na mga pet sa daan, ganyan. Ayun po. Ayan. Thank you so much, ka once again, Nikki, for sharing your experience with us. Malaking, laking tulong yun na i-share mo sa amin. Yan.